Vladimir's POV. Hindi ko na malay ng takbo ng oras, palandi ng sinasakyan kong chopper sa rooftop ng Doralte Manor. Natitiyak ko naghihintay na sa akin ang aking ama sa maaga kong pagbabalik. Nang makababa ako, kaagad kong sinenyasan sa Secretary Philip na sumunod sa akin. Sumunod naman ito. Pero bago pa man kami mag-usap na dalawa, hindi ako nagkamali na kahit malalim ng gabi, handa pa rin akong hintayin ng Old Master Doralte. Tss, gusto niyo na atang salubungin kayo ni kamatayan? Ngumiti ito. Nais ko lang salubungin ang anak kong bigo sa kanyang hinala sa kabit nito. Kahit alam ko ng resulta, nais ko pa rin marinig sa yung pinag-usapan natin. Tumalikod ito at naglakad na nga papunta sa may sala. Bago ako sumunod, nahanap niya na ba kung nasaan nagtatago si Talia? Patuloy na pinaghahanap ng mga tauhan si Madam Doralte. Hindi sila magpapahinga buong gabi kapag hindi pa siya natatagpuan. Good, ipaalam mo kaagad sa akin kapag may progress na. Dahil alam ko mahanap din naman nila kaagad si Talia. Hinarap ko nga ang aking ama. Natutuwa ito sa aking presensya. Ngayon ko lang siya nakitang masaya sa kabiguan ko. Masakit ang pinaglolo ko, hindi ba Vladimir? Naupo ako sa may harapan niya. Kanina inutusan na nitong butler na ipaghanda kami ng tsaa. Kailangan ko din yun para pakalmahin ang sarili ko. Anong balak mo kay Rebecca? Tss, she's still my son's mother. Napailing ako. Ganyan na ganyan ako noon sa mami mo. Pagdating sa kanya, lahat ng kasalanan niya, otomatikong pinapatawad ko. Pero si Rebecca, Vladimir Doralte ay hindi mo mahal. Nirerespeto ko siya bilang ina ng aking anak. Ulit ko. Wala nga ako nararamdaman sa kanya kahit nga nang malaman ko na siya ang pinapahanap kong babae. Wala akong naramdaman sa kanya. Dahil hindi nga siyang babaeng yun. Ang tanong ni Vladimir, paano kung balang araw ay masumulpot na naman ditong babae at sinabing siya ang childhood lover mo? Anong gagawin mo? Tuluyan mo ba talagang sisirain ang kasal niyo ni Talia? Napasandal ako sa sofa at ipinikit ng aking mga mata. Ibabalik ko si Talia dito bilang Madam Doralte. At hindi ko nahanapin ang babae yun kung ikakasira lang naman ang aking asawa. Mahal ko si Talia at sa tingin ko nakita niyo na yan sa akin. Mahinang tawan tinugon ni Old Master Doralte. Naramdaman ko din ang pagdating ng butler at inilapag na sa mesa ang tsaa. Natutuwa akong marinig yan. Bukas na bukas ipapabalik mong asawa mo sa pamamahay na ito. It's settled. Ngunit bakit hindi maaari ngayon? Nakikipaglaro ng taguan si Talia sa mga tauhan ko. Walang alintanang sagot ko. Binuksan ko ang aking mga mata at kinuha ang aking tsaa. Tahimik na napahigop. May kung ano sa aking pagkatao na parang naliwanagan at nahimasmasan na walang mabigat kong dinadala. Ukol nga kay Rebecca, hindi siya si Lala. Talia, Lala, sana nga iisa lang silang dalawa. Ano naman ang balak mong gawin kay Rebecca? Huwag mo sabihin wala kang parusang ibibigay sa kanya. Gaya na ipinangako ko sa inyo, akong bahala. Hindi niya kailanman makakapiling si Thomas since ayaw na din ng bata sa kanya. Paano ang mga magulang niya? At hindi pa rin di ba niya tinatanggi na siya ang childhood lover mo? Wala naman silang magagawa pagdating dito, Dad. Buena Vista lamang sila. Tayo mga Doralte. No, alam niya sa sarili niya na hindi siya si Lala. Hindi na niya ako madadala sa palabas niya. Hindi ba mayroong suicidal thoughts yang si Rebecca? Baka magpakamatay siya. Yun nga ang dahilan kung bakit nahihirapan ka noon sa kanya. Tss, hindi ko na responsibilidad kung ano man ang gawin ni Rebecca sa kanyang sarili. Nariyan naman ang kanyang mga magulang. May dahilan ako kung bakit tuluyan ko ngang kakalimutan na may nabubuhay palang Rebecca sa mundong ito. Kakalimutan mo lang palang tungkol sa kanya? Paanong ginawa niya sa asawa mo? Bilang compensation, ano bang makukuha mo sa kanya para ibigay kay Talia? Tss, hindi niyo kailangang manabik ng ganyan, Dad. Akong bahala kay Rebecca. Fine then, ang akin lang ayusin mong pagsasama niyo ni Talia. Linisin mong pangalan niya. At higit sa lahat, ang matagal ko nang hinihingi sa inyong dalawa. Apo, at kikilalanin ko lang na apo kong isang bata kung si Talia ang nagluwal nito. Napangisi ako. Kapag nagkaanak na kayo, alam ko mas lalong lalakas ang pundasyon ng inyong pamilya. Kaya gawan mo yan ng paraan, Vladimir. Ang matandang kagaya ko hindi na dapat masyadong pinaghihintay. I think I need to consult my wife's hobby. And it was her best friend Gwen. Secretary Philip POV. Nasa harapan ako ng napakaraming screen. Lahat ng mga CCTV footage ay nire-review. Lalo na kung saan huling nakita si Miss Talia. May hirap dahil hindi pa masyadong urban ang lugar. Kaya limitado lamang ang nakukuha naming impormasyon. Dumating si Master Vladimir na lalong bumigat ng pressure sa bawat balikat ng mga tauhang naririto. Naupo siya ng tahimik sa isang upuan. Ipinikit ang kanyang mga mata at napapahilot ng sentido.
Dumating naman ang assistant ko na may dalang alak. Dahil sa nangyari, parang nais nga maglasing ni Master Vladimir. Nakikipaglaro nga ng taguan si Madam Duralte ngunit hindi niya alam na magandang makipaglaro kay Master Vladimir. Hanggang sa kaagad ko na-post ang isang footage. Men, clear this image. Nalalo kong pinazoom ang mukha ng isang babae until it became clear and visible. Positive sir, physical appearance match. Secure the area immediately. Si Miss Talia nga. Pumasok siya sa isang local bathhouse na hindi pa nga siya umaalis doon. Lumapit na rin ako sa kinalalagyan ni Master Vladimir. Kahit nakapikit ang mga mata, alam ko nararamdaman niya aking presensya. We already locate her in the local bathhouse and secure the area na hindi niya napapansin, Master Vladimir. Umangat ang kanyang paningin sa akin na kaagad ko namang ikinayuko. Sumilay ang malademonyo niyang ngiti. Halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Pakiramdam na napaglaruan, niloko at tinanggihan ng kanyang asawa. Local bathhouse? The place where she wants to conceive? Not bad idea. Saka nito nilagok ang alak. My dad wants a grandchild. Bakit hindi ko nga pagbigyan? Saka siyang humalakak na parang may masamangang naglalaro sa kanyang isipan. Call my wife personal OB. I need to ask if my wife is in heat. Agad na kumilos ang isa sa assistant ko at inabot ko naman ang botelya ng alak para salinan ng baso niya. My wife badly needed to be tamed by feeling her womb. She likes kids, right? Hindi ko sigurado kung dumating ba si Master Vladimir dito na may tama na. Pero hindi ito magandang balita para nga kay Miss Talia. Gigil na gigil ang mga mata nito para sa kanyang asawa. Talia's POV. Halos mapuno ng mga tauhan ng pamilyang Duralte ang buong bayan sa paghahanap sa akin. Hindi ito maganda. Kinakabahan ako ng husto. Kailangan kong tawagan si Kuya Simon pero paano kung wala ang phone ko? At dahil tuliro ako, kamuntikan ko na mabundol ang isang matandang babae na maraming kanyang dala-dala. Nakahinga ako nang hindi ako sumalpok sa kanya. Tulungan ko na po kayo. Salamat naman iha. Ipinagbuhat ko siya ng kanyang dala. Diyan lang sa malapit sa may local bathhouse ako iha. Kaya hinatid ko nga ito. Labis naman nagpasalamat ang matanda at hindi ko tinanggap ang inaalok nitong pera sa akin. Nagpaalam na ako para umalis. Hanggang sinilala ko na aking mga paa sa isang local bathhouse. Hindi ko alam ko talaga bang makakapagtago ako sa mga humahabol at naghahanap sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako bago pumasok. Siguro naman walang tauhan dito ng mga Duralte. Vladimir Duralte, bakit hindi mo magawang lisanin na lamang ako? Ayoko na makipaglaro sa'yo. Gusto ko mabuhay ng tahimik. Kahit nang ibig nga sabihin nito paghihirap, aakuin kong paghihirap basta lisanin mo lang ako. Nakikipaglaro ako ng taguan sa'yo ng anumang oras, alam ko matatagpuan mo ulit ako. Pagod na ako Vladimir, pagod na. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ibinigay ko ng basbas ko na magsama na lamang kayo ni Rebecca. Ngunit ano to, hindi ako maaaring bumalik ng kumbento dahil sinabi ni Sister Ada sa telepono kanina na pinapaligiran ng mga tauhan ni Vladimir ang buong lugar. Tuliro man ang isipan ko at pagod ang aking katawan upang makatakas lang. Kailangan ko talagang magpahinga. Kunting pera lang ang dala ko at dito lang ako maaaring tumuloy at magpalipas ng buong gabi. 24/7 naman ang bathhouse na ito at marami ang nagpapalipas ng gabi dito. Sa tingin ko naman, hindi maisipan ng tauhan ni Vladimir na hanapin ako sa ganitong lugar, kaya pumasok na lamang ako. Ang baby ko ang aking inaalala. Kapag nagpatuloy pa itong kalokohan ni Vladimir, baka malagay na nga ang buhay namin sa panganib. Kailan ka ba talaga titigil, Vladimir Duralte? Hindi sapat ang aking pera para makabili ng maayos na hapunan. Tinapay lang ang abot ng sukli pero sapat na yun sa amin ng baby ko. Pero hindi ko inaasahan na matanggap ko ang order ko. Naalala ko kung sino ako noon. Pakiramdam ko talagang layo ng Talia noon kesa ngayon. Isang beauty queen na binasura lamang ang corona upang magpakasal kay Vladimir. At dahil sa pagpapakasal ko kay Vladimir, nanganib ang buhay ng mga nagmamahal sa akin. Kinuha kong tray at naghanap ako ng maaaring kainan. Pumesto ako malapit sa bintana yung matatanaw ko kung sakali man may umaaligid-aligid na mga tauhan ni Vladimir. Kakain na sana ako nang biglang may lumapag pa na isang tray sa harapan ko. May nagpapabigay niyan sa'yo. Hindi daw sapat ang kakainin mo para sa buong magdamag. Yung alin na nasa counter kanina, magtatanong sana ako kung sino pero tinalikuran na ako nito. Hindi na ako nagalintana na abalahin pa ito dahil marami pang nakapila para bumili ng pagkain. Nagtataka ako kung kanino galing. Baka nagkakamali lang si Manang, kaya hindi ko ginalaw ang tray. Pero nang makita niya kung hindi ko yung ginalaw, muli niya akong binalikan sa mesa. Hoy miss, huwag ka magsasayang na pagkain dito. Nakikita mo yun? Isang karatula na kapag hindi mo inubos yan, 10 beses mo yung babayaran. Ano?
Akin po ba talaga to? Sino pong nagbigay? Sa'yo yan. Yung isang matandang babae kanina. Matandang babae? At naalala ko yung matandang babae na tinulungan ko nga sa kalsadang tumawid kanina. Yung may malaki pong hikaw? Oo, tumpak. Kaya kainin mo na yan. Sinundan ba ako ng matandang babae kanina ay dahil hindi ko kinuhang pera? Napakabait naman niya at sa tingin ko, napakagaling niyang basahin ang sitwasyon. Maraming salamat po, Manang. Sa tray naroon ng isang bote ng gatas, nilagang itlog, inihaw na barbecue sa kasalad na mapapangiti ka na lang talaga dahil yun ang paborito ko. Ang pagkain ito sobra na nga sa magdamag namin ni baby. Habang kinakain ko yun, inaalala ko na baka malaki ang binayaran ng matandang babae para sa pagkain na ito. Malimit kasi sa ganitong negosyo, sa no choice kaya hindi dito ka bibili. Doble ang presyo ng mga pagkain, kaya para sa matanda inubos ko ngang kainin. Nang makalabas na ako sa pantry, napagdesisyonan ko na maligo muna bago matulog. Pagdating ko sa paliguan ng mga babae, ang daming nakapila. Napabuntong hininga na lamang ako hanggang sa nakaramdam ako ng medyo pagkahilo. Dala ata ito ng pagod. Wag naman sana ngayon, baby. Alam ko na pagod ka na't puyat. Pero hayaan mo muna si mami na magkaroon ng maayos na tulog at makaligo dahil pakaramdam ko naligo ako ng mantika. Habang naghihintay, napahilot na lamang ako sa aking leeg at napapapikit kapag pinipisa ko ang tensyon sa aking ugat. Hanggang ako na nga itong sumunod na gagamit ng shower at bago pa man ako makapasok, may biglang tumili na siyang ikinalingon ko sa may pintuan. Sino naman ang hindi titili kung may mga lalaking nagsipasok at kanya-kanyang hinila ang mga babaeng nakapila at hindi pinalampas sa mga hindi pa nakakatapos maligo? Inilabas silang lahat. Pakiramdam ko maguguho na naman ang mundo ko. Muli na naman atang matatapos ang pakikipaglaro ko ng taguan kay Vladimir. Kilala kong mga tauhang ito. Hindi ko namamalayang nahulog na ako sa sahigang tuwalya sa kasabon na gagamitin ko sana. Dahil na makaladkad na nila lahat palabas ang mga taong narito, sumunod na pumasok at hinarap ako ni Secretary Philip. Bahagyan na payuko ito sa harapan ko. Madam Doralte, mas makakabuting sumama na lang kayo sa amin ng maayos. No, this is the perfect place to the dirty things. Sabat ni isang boses na pumasok na lang bigla. Si Vladimir Doralte. Ngumisi siya sa akin, umatras naman si Secretary Philip upang ibigay ang pwesto niya kay Vladimir. Nagkatitigan kami ni Vladimir, lalo lumaki ang ngisi niya. Now you understand na hindi ka makakatakas sa akin ng basta-basta lang, Talia. Masayang pinako ang paningin sa akin mga mata. Kahit kailan na isang kagaya niya hindi matitinag kailanman. Napakademonyo niya. Bigla namang sumakit ang ulo ko. Biglang nahihilo na hindi ko maintindihan. Buntis ako pero bakit sa pagkakataong ito, ang nararamdaman kong hilo ay kakaiba. Ang katawan ko bigla na lang nakakaramdam ng kakaibang init. Masarap ba yung paborito mong fruit salad na merong ube? Mr. Vladimir Doralte, huwag niyong sabihin may kinalaman siya sa pagkain na nilapag ni Manang kanina sa akin. Pero hindi yun imposible. Anong nilagay mo sa pagkain? Don't worry, Talia. Pampainit lang yun para makapag-cooperate ka sa akin. Kaya napaatras ako nang humakbang siya palapit sa akin. Napatalikod na din si Secretary Philip at tahimik na lumabas upang isarang pinto. Anong binabalak mo? A wife should give her husband the pleasure. At hindi pa natin yun nagagawa ng maayos, Talia. Hinubad nitong coat niya at binuksan ang botones nito sa collar. Tumigil ka, Vladimir. Hindi mo ito maaaring gawin. Hindi. Mahina siyang tumawa. O may epekto na ba, Talia? Nararamdaman mo na ba? Vladimir, kailan mo ba ako lulubayan? Please lang. Nanghina ng katawan ko. Hindi ko alam kung saan ko isisiksik ang aking sarili. Asawa kita, whether you like it or not. Don't worry, masasarapan ka din at hahanap-hanapin mo. Give in, Talia. Huwag, please. Ngunit lalong lumaki ang ngiting tagumpay ni Vladimir. Wala na din ako maatrasan hanggang sa tumambad nga siya sa harapan ko. Nang natataranta na ako, may nagalaw ako upang bumuhos ang tubig sa shower. Kaagad naman akong hinila ni Vladimir at kinorna sa dingding. Niyapos ang katawan ko ng mga malalakas niyang bisig. Inangkin ang labi ko at wala siyang pakialam kung pareho kaming nababasa. Pilit kong tinutulak ito tinatanggihan ng halik niya. Pero sa pagtanggi ko parang tumutugon ako sa kanya. Hindi ko namalayan, dahan-dahan nang gumagalaw ang mga kamay ni Vladimir sa katawan ko. May kung anong kuryenteng dinudulot nito sa akin. Yung lakas ko, bigla na lang nawala at pinagtataksilan ako ng sarili kong katawan. Nagpaubaya at tuluyang nilupig ulit ni Vladimir ang pagkababae ko. Secretary's Philip POV. Naghihintay kami sa labasan ng mismong paliguan. Taimtim kong tinitignan ng aking relo. Habang naririnig nga namin ang nangyari sa loob ng paliguan, ang pagtanggi ni Miss Talia hanggang sa
Hanggang anong oras ba matatapos ang ginagawa nilang dalawa? At sana nga naman, tamang ginagawang ito ni Master Vladimir para matigil lang hindi nila pag-uunawaan ng kanyang asawa. Hanggang sa narinig ko ng pagtawag ni Master Vladimir sa akin. Bago ako pumasok, inabot ka agad sa akin ng sariwang damit at tuwalya para sa mga mag-asawa. Sumunod naman sa akin ang 2 katulong na babae. Pagpasok ko, nanginginig sa sulok si Miss Talia habang natatakpan ng damit ni Master Vladimir ang kanyang hubad na katawan. Naiuko ko na lamang ang aking paningin at inabot kay Master Vladimir ang kanyang damit. Inassist naman ng 2 katulong na babae si Miss Talia at isinara sa pamamagitan ng bath curtain upang magkaroon ng harang. Pagkatapos magbihis ni Master Vladimir, naghihintay kami na matapos si Miss Talia hanggang sa lumabas ang 2 katulong. Si Master Vladimir nang tuluyang humawi ng kortina. Sa sulok, patuloy pa ring umiiyak si Miss Talia. Nilapitan ito ni Master Vladimir. Sasama ka sa akin at mula ngayon hindi ka naalis sa tabi ko. Vladimir Doralte, tama na. Ayoko na talagang madami sa gulong ginagawa mo. Para saan pa ba ito? Suko na ako. Anong gagawin ko upang lubayan mo ako? Ang tugon ni Master Vladimir, napasingal lamang ito. Sa katuluyang binuhat si Miss Talia kahit nga nagpupumiglas ito. Sa dami ng hindi magandang nagawa ni Master Vladimir kay Miss Talia, natural na magkakaganito ang kanyang asawa. Matagal nang huli ang lahat sa kanya simula pa noong kinampihan nga niya si Miss Rebecca. Hindi niya alam pinaglolo ko lamang siya nito. Naniniwala ko na ginagawa ni Master Vladimir ang lahat ng pangakong binibitawan niya. Kaya naman dumating si Miss Rebecca at sinabing siya ang babaeng pinangakuan niya ng pagmamahal. Doon na naging magulo ang lahat. Pero sa ngayon, nakikita ko kay Master Vladimir na handa siyang ayusin ang lahat. Sa paraan nga lang na mataas pa rin ang kanyang pride. Men, prepare the way for the couple. Utos ko sa mga tauhan sa labas. Maraming mga matang na makakita sa pangyayaring ito. Talia's POV. Sa loob na sasakyan, nais magpahinga ng aking katawan, lalo na sumasakit ang aking tumor. No, wag mong basinin, Talia. Walang mangyayaring masama sa'yo, hindi ba? Alalahanin mong baby, ayos ka lang. Walang masakit. Ang paraan ko para nga kumalma ako at hindi mag-alala masyado. Mawawala din ang masakit na ito. Hawak ni Vladimir ang kamay ko at pinipisil ito. Mayroong distansya ang katawan namin sa isa't isa. Ngunit hindi niya talaga pinakawalan ng kamay ko. Inilapit sa labi niya at tinalikan ito. Pilit ko mang hinihilang kamay ko pabalik sa akin. Hindi. Ayaw niya talagang pakawalan. Hanggang sa namalayan ko na lang ang pagod kong katawan, sumuko na sa puyat na nararamdaman ko. Sa muling pagmulat ko ng aking mga mata at babangon na sana ako nang maramdaman kong umikot ang paligid. Natigilan ako. Ang sakit ng ulo ko. Hanggang sa bigla na lamang ako nasuka. Hindi ko na napigilan na madumihan ang saig sa ginawa ko. Kaagad namang may lumapit sa akin. Madam Doralte, magpapatawag lang ako ng doktor. Hindi, pigil ko dito. Yung isa kumilos na para maglinis. Huminga ako ng malalim. Saka ko naalalang siguradong nandito ako sa pamamahay ulit ng pamilyang Doralte. Bigyan mo na lang ako ng inuming tubig. Lumapit ka agad ang isang pitcher at kumuha nga ng tubig sa binigay sa akin. Uminom naman ako para maibsan ang hilong nararamdaman ko. Hanggang ngayon ba, Talia, nararamdaman mo pa rin ang gamot? Ipipikit ko sana muli ang aking mga mata pero ang demonyo nagparamdam ulit sa akin. Oo, yung gamot, ito sigurado na inilagay niya sa aking pagkain. Napangisi lamang ako sa kanyang presensya. Kaagad nitong sinenyasan ng 2 utusan na magsilabas. Magwawala din yan. Upo niya sa gilid ng kama. Hahawakan sana niya mukha ko na umiwas ako pero pinigilan niya ako. Ngumisi ito. Well, I'm sorry na walang mapaglaro niyang ngisi at pinalitan ng mukhang seryoso ito sa kanyang sinabi. Ang dakilang Vladimir Doralte, bigla na lang humihingi ng tawad. Aaminin ko, marami akong oras na inaksaya para i-figure out at ayusin ang lahat ng ito. Dumating pa sa punto na ginalit kita ng husto, Talia. Naniwala ako sa mga bagay na hindi ko dapat pinaniwalaan. I'm sorry, marami akong pagkakamaling ginawa. I'm such a fool. Hindi ko akalain na mapapaikot ako ni Rebecca. Honestly, Talia, you're the one that I love. It's been a long time na na-confuse ako sa pagmamahal ko sa'yo. I try na ibigay sa'yong nais mong kalayaan after what I have done to you. I'm sorry. Hindi ko alam na darating ako sa punto na hihingi na kapatawaran mo. Tao lang ata talaga ako. Even I'm the great son of Doralte family. Tao pa rin ako. Yan bang nakuha mo sa bakasyon yun ni Rebecca? Marahan itong napatango. Marami ako na-realize, Talia. Sa dami hindi ko napigilan na sumandal sa alak. At may ginawa na naman akong katarantaduhan sa'yo. I don't want to be hard at you. Even to myself. You don't deserve it. Malinaw ko naririnig ang mga sinasabi ni Vladimir, ngunit napapapikit na lamang ako sa sakit.
What's wrong, Talia? Talia, magtatawag ako ng doktor. No, Vladimir, kung tatawag ka ng doktor, let it be na si Kuya Simon at Gwen. Tinitigan lamang niya ako at nang maramdaman ko ulit ang tila, bang dinudurog ako sa sobrang sakit, kinuha na niyang kanyang phone at may tinawagan. Tumulo ng luha ko sa aking pisngi at tahimik nga akong pinakiramdaman ng sakit na nagmumula sa tiyan ko. Hindi ito maaari. Vladimir's POV. Hindi ko alam ang gagawin na makita si Talia na labis na sasaktan. Hindi niya magawang isigaw yun kung hindi ipinipilit niyang tiisin. Tipong masakit na ngunit patuloy pa rin niyang pinangahawakan. Sinunod kong sinabi niya, wala akong pakialam kung nasa ospital si Simon at ang kaibigan naman ni Talia na si Dr. Gwen ay pinadampot ko kung saan man ito makita ng mga tauhan ko. Tell me, Talia, kung anong masakit. Ngunit wala talagang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang kapit niya sa unan at kumot parang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Pinagpapawisan siya ng malamig. Anong gagawin ko, Talia? Tell me something. Hindi ba maaari sa kanyang dosage na pinainom na pampainit? Oh God, para siyang uod na namimilipit sa sakit. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Hanggang sa tinawagan ko ulit ang mga tauhan ko at hindi na ako nakapagpigil. Nagpatawag na ako ng doktor. Maya-maya lang, umakyat ng mga doktor at nang makita ito ni Talia. No, Vladimir, ayoko sa kanila. Huwag, Talia. Huwag. Talia, nasasaktan ka na. You need them. No, I don't need them. Just leave me alone. Please. Susundin ko ba siya? Please leave me alone, please. At tumagos ng mga luha sa kanyang pisngi. Ang itsura niya, hindi niya hahayaan na makalapit sa kanyang mga doktor. Ang tanong, may magagawa ba siya? Tinanggihan kong apela ni Talia at sinenyasan ng mga doktor na gawin ang kanilang trabaho. Nagpupumigla si Talia hanggang sa bigla na lamang itong nawala ng malay. Sa nangyari kaagad naman akong pinalabas sa silid, pero sa paglabas ko sinalubong ako ng malakas na suntok. Hayop ka, Vladimir! Si Simon ang nasa likuran niya, ang kaibigan ni Talia. Wala na sila sinayang na oras, pumasok na sila sa silid at pinalabas ang mga doktor na nasa loob. Anong nangyayari? Ang Old Master Doralte. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Napapikit na lamang ako sa kanamagitan ng aking daliri. Binura ko nga ang dugong namumuo sa aking labi matapos ang matikman ang kamao ni Simon. May hindi magandang nangyari kay Talia, amin ko sa Old Master Doralte. Napatango-tango lamang ito. Wala tayong magagawa kung hindi maghintay na lumabas sa mga doktor na yun para alamin talagang kalagayan ng asawa mo. Ganun nga, sa ganitong sitwasyon, wala man lang akong magawa. Rebecca's POV. Tapos na, Mami! Tapos na! Hindi naniniwala si Vladimir na akong batang babaeng yun. Psst! Sinabi ko naman sa iyo, Rebecca, na patayin mo na yan si Talia habang may pagkakataon. Eto tuloy, gulo ito. Paano nalaman ni Vladimir ang tungkol sa bagay na yan? Dahil sa punyetang dagat, Mami, at sa Titanic na yan. Buisit! Ano? Sinabi ni Vladimir na kabaliktaran ng mga sinasabi ko sa sinabi ng batang babaeng yun. Mahilig ito sa simpleng kahoy na bahay. Sa dagat na halos kahit hangin pakaramdam mo malulunod ka. Pero gustong-gusto yun ng batang babae at higit sa lahat ang pelikulang Titanic na minsan na ding napanood ng batang yun. At ang batang yun, walang iba kundi si Talia, Mami. Dapat sa kanya pinapapatay. Naman, Rebecca, bakit kasi bumubuka na lamang yung bibig mo na hindi ka nag-iisip? Anong balak mo? Mami naman, nandito ako para matulungan mo ko. Ngayon ang pagkakataon na matutulungan mo ako. Nang biglang tumunog ang phone ni Mami. Tumatawag ang spy na katulong sa pamamahay ng pamilyang Doralte. Nang inago ko ito at ako mismong sumagot. Doktora Carlota, nagkakagulo dito sa Manor dahil ang asawa ni Master Vladimir ay sa tingin ko hindi magandang kondisyon. Punyeta, nariyan si Talia? Si Mami naman napatango sa akin. Kinuha siya ni Vladimir kaya wala na din pagkakataon natin na patayin siya. Sagot ni Mami sa akin. Napailing ako. Ikaw na binabayaran ni Mami dyan. Siguraduhin mong nalaso ng babaeng yan. Kung hindi ikaw ang lalasunin ko. Rebecca, awat sa akin ni Mami nang titig nito sa akin hindi tama na gano'n na sabihin ko sa katulong. Ito na lamang ang pag-asa namin. I mean, pag nagawa mong bagay na yan, 100-fold ka naming babayaran. Kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo at malaking gantimpala ang naghihintay sa'yo. Sumang-ayon na lang ang katulong na spy sa Doralte Manor. Pagkatapos ng tawag, isang malakas na sigaw umalingaw-ngaw na ikinagulat ni Carlota. Talia, huwag kang magpapakita sa akin dahil sisiguraduhin ko ako maghahatid sa'yo kay kamatayan. Bruha ka? Mamamatay ka? Mamamatay ka, Talia! Magtagumpay kaya si Rebecca sa planong pagpatay niya kay Talia? Dahil sa nangyari kay Talia, malaman na kaya ni Vladimir ang tungkol sa pinagbubuntis nito at sa sakit niyang tumor?
Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.